So, dito mismo sa motor nito, alam ko yung iba mayroong mga sinasabi na meron na to kamukha na isang motorcycle unit or model sa mas kilalang brand. Pero basically, ito lilinawin ko lang, every person or kahit sinong tao, may iba't ibang klase or may iba't ibang perception pagdating sa motorcycle na to. And kapansin nyo ulit ganyan na mismo yung prime name ito, madilim itong lugar na to, itong part ng kasa, which is maano natin talaga, ma-testing talaga natin ang gusto yung kung gaano kaliwanag yung ilaw niya kahit na medyo dim yung kanyang environment. Okay, check na yun. So yan, okay, so digital na yung kanyang instrument panel dito mismo sa motorsiklo na to. Again, take note mga dre, ang nire-review natin ngayon is yung newly sabihin na lang natin na binalik to ng customer, pero bagong-bago pa naman kung tutuusin. Medyo malabo lang talaga kung tutuusin itong niya, digital instrument panel niya. Okay, so magkano nga ba ang Flex 125i? Siyempre, pag binili mo ng brand new. So, ang Flex 125i ay merong cash price na niya ng mga dress. So, nandito tayo ngayon sa Rusi, North Caloocan, along Mountain Heights. So, nasa harap lang ito ng Ford, North Caloocan. Then also, nasa gilid lang ng Iglesia ni Cristo, lokal na Mountain Heights. So, start na tayo. Rusi Flex 125i. Pero before natin simulan, intro muna tayo. Currently, alam ko yung iba familiar na sa gantong klase ng unit ng motor ngayon kay Rusi. Pero yung iba halos, yung iba na may gusto or may sobrang interested sa motor na to. Well, ito na ang pagkakataon para malaman nyo kung anong meron niya ba dito sa motor na to. Ngayon, bago nga muna natin to ikutin, kailangan muna natin i-discuss kung ano nga bang technical specs ng motorsiklo na to. So, ang Flex 125i is merong engine specs na 125cc or 125cc na displacement, 4-stroke, then naka-single cylinder din ito, air-cooled, tapos single overhead cam or SOHC. Then meron siyang 2 valves, and also ang pinaka-special features nitong isa sa mga pinaka-special features ng motor na to is naka-EFI na. So, meron na tong compression ratio na 9.2:1. Tapos kanyang max power is meron siyang 8 horsepower at 7,500 RPM. Then meron din itong max torque na 9.2 Newton meter at 7,000 RPM. And meron din itong bore and stroke na 57.4 by 57.8 mm. So, yun yung kabuuan ng kanyang technical specs. So, ngayon, tapos na natin i-discuss yung kung anong meron sa kanyang engine specifications. Isimulan na natin na ikutin itong motorsiklo na ito. So, dito mismo sa motor nito, alam ko yung iba mayroong mga sinasabi na meron na ito kamukha na isang motorcycle unit or model sa mas kilalang brand. Pero basically, ito lilinawin ko lang, every person or kahit sinong tao, may iba't ibang klase or may iba't ibang perception pagdating sa motorsiklo na to. And also, meron din ako sariling opinion pagdating dito sa gantong klase ng model ni Rusi, which is technically ito opinion ko lang naman siya, pero nasa inyo yan kung ano yung masasabi nyo tungkol dito sa motor na to. Well, sa akin, based on my own observation, hindi siya ganun ka talaga kamukha. Although may resemblance ng konti, pero makikita natin yung uniqueness ng kanyang implementation of headlight dito mismo sa harapan. So, kung mapapansin nyo mabuti, itong motorsiklo na to is naka full LED system na ang kanyang ilaw sa harapan, which is yung kasama na yung headlight, signal lights, and also pati yung DRL niya na kapag tinry natin i-open, ayan. So pag tinry natin i-open itong motor na to, ayan, makikita mo talaga yung itsura niya kapag may ilaw siya. And also, makikita nyo rin dito mismo sa video na napakaliwanag ng kanyang ilaw at the first place. Kasi nga, ayan nakikita nyo naman yung liwanag niya.
dito mismo sa video na to. Which is totally naka-highlight talaga yung kanyang ilaw dito mismo sa motorsiklo na to. Ngayon, iba tayo ng angulo, pakita ko sa inyo kung gaano kaliwanag yung headlight nito pag sa madilim. So, papansin nyo buti, ganyan na mismo yung brightness ng ilaw niya kapag naka-low beam. Take note, madilim itong lugar na to, itong part ng kasa, which is maano natin talaga, ma-testing talaga natin ng gusto yung kung gaano kaliwanag yung ilaw niya kahit na medyo dim yung kanyang environment. So, try natin ngayon mag-high beam. Ngayon, pag nag-high beam ka, ayan, may mas ililiwanag pa yan. So, meaning to say, yung quad-core LED projector light niya dito mismo is more effective na gamitin talaga in terms of night ride or kahit na anong madidilim na situation na pupuntahan mo either sa tunnel or anything else na madilim. So, try natin laruin. Yan, hindi po ako nag-endorse dito, sadyang nagre-review lang tayo. Ayan, nagre-review at nag-walkthrough lang tayo. So, yan, high beam, low beam, high beam, low beam. Yan, ganyan siya kaliwanag. So, kung mapapansin nyo mabuti na itong mismong motorsiklo na to, some kind, talagang sumusunod na siya sa basic and standard na design ng isang motorcycle na mga typical na motorcycle model ngayon. Especially, meron din itong mga sharp edges dito mismo sa kanyang front side. Dumagdag pa rito ngayon yung magandang sticker niya o yung magandang design niya dito sa gilid na very minimal lang pero nagpamukhang simple pero elegante dito sa motorsiklo na to. Ngayon punta tayo dito mismo sa pinakababa ng motor. So kung mapapansin nyo dito mabuti na yung kanyang braking calipers dito is naka dual piston na rin. Then also ang gamit nitong suspension sa harap is naka telescopic port na rin po ito. So meron din siyang disc brake, naka single disc brake na rin. Then kung mapapansin nyo dito sa may bandang gitna ng disc brake, tuturo ko na lang. Ito nasa bandang gitna ng disc brake na to is sensor para dito mismo sa kanyang speedometer. So, meron din yan, kagaya nung last time na na-discuss ko doon sa Sparkle 125i, which is yung kanyang speedometer is may naka-indicate din na sensor para sa kanyang speedometer. Ngayon, mapapansin nyo mabuti na yung front tire nito at yung rear tire, siguro hindi ko na i-discuss masyado to sa rear tire later, pareho na pong naka-wheel mags yan. Then also, ang size ng kanyang gulong is, kung hindi ako nagkakamali, tire size pala nito is naka 70 by 90 by 14 sa harap. Then also, naka-tube type ito. Ang gamit din nito na klase ng tires is naka-commuter tire din, which is pasok na rin dito para talaga sa scooter na to in terms of city riding purposes. Ngayon, punta tayo dito mismo sa kanyang bandang gitna ng motorsiklo na ito. Okay, so pansinin nyo mabuti itong motorsiklo na to. Ang kanyang ignition type dito sa kanyang susian is naka-traditional key-type engine pa rin. So which is, nakikita nyo naman dito sa kanyang susian, malapit is meron itong maliit na makipot na packet sa gilid. So katulad din ng iba pang scooter, meron din ito sa may bandang left side ng motor, which is ito, medyo mas may kalakayan nito compared to dito sa may kanan. Gawa nga na dito kasi nakalagay yung kanyang susian. So kung ma-obserbahan nyo mabuti, sige, lapit natin ng konti. Ayan, so inuna ko na muna ito i-review. Ayan, inuna ko muna ito i-walk through. So, naka-key-type siya. Meron siyang dito, maliit na compartment or bulsa or pocket. Then sa right side naman, sa left side naman is meron din ditong pocket na kung saan medyo may kalaliman din na pwede mo nang ilagay yung cellphone while charging using yung kanilang charging port dito sa ilalim, dito madala sa may right side. Ayan. So kung papansin mo, may takip din siya katulad ng iba pang motorsiklo. Ayan. Then dito mo na pwede saksak yung adapter mo. Halimbawa na may i-charge ka, either camera or cellphone or anything else na pwede mong i-charge dito. Pwede nga power bank kung tutuusin eh. Ayan. Then also, dito mismo sa malapit, meron siyang hook dito na especially ginagamit siya in terms sa sabitan ng mga binili mo, especially yung mga pagkain or yung mga some stuffs na dadalhin mo na naka-plastic dito mismo sa hook na to, pwede mo siyang ilagay. Then meron siyang footrest dito which is more comfortable pag in terms of riding or especially kung sasakay man dito yung
mismo motorcycle rider is napakalaking bagay nito kung tutusin kasi nakakatulong ito doon sa comfortability ng iyong riding position. Hindi ka gaanong pagod dito kapag ito yung ginawa mo kung tutusin. Yan. So, discuss natin yung bandang itaas. Ayan. So, dito mismo sa may bandang itaas, kung mapapansin nating mabuti na ito mismo yung section ng kanyang instrument panel. And also, meron ito magkabilang controls dito mismo sa kanyang handlebar. So, ito pretty much good. Nakita ko rin pala ito. Nakalimutan ko i-discuss yung visor niya dito sa harap na nakakatulong din for aerodynamics. Ayan. So, try natin ngayon i-on kasi kanina na-on ko na to. Ayan. So, meron tayong indicators for turning lights. Balikan natin. So, ayan. Okay. So, digital na yung kanyang instrument panel dito mismo sa motorsiklo na to. Again, take note mga dre, ang nire-review natin ngayon is yung newly, sabihin na lang natin na binalik to ng customer. Pero bagong-bago pa naman kung tutuusin. Medyo malabo lang talaga kung tutuusin itong digital instrument panel niya. So, ayan. So, anong meron dito sa kanyang digital instrument panel? So, katulad ng sinabi ko kanina, digital na po ito. Yes. So, meron siya ditong digital tachometer. Plus yung clock sa taas. Then sa baba naman niya is yung speedometer. Then nandito rin yung odometer niya. Tapos dito rin nakalagay yung overall na kung ilan na yung tinakbo mismo ng motorsiklo na to. Plus yung kanyang fuel gauge. So dito natin makikita ngayon yung level of gasoline na meron dito mismo sa loob ng motorsiklo na to. So meron din tayo ditong engine check. Then turning lights indicator. So yan, pag naka-right. Then pag naka-left, ayun, pwede pala mag-hazard dito through using left and right lang. So kahit alin pala dito. So try natin mag-right. Yan. So pwede pala mag-hazard dito yan. So mamaya i-discuss ko kung paano yung controls nito. So ayan, ganyan ang itsura ng kanyang indicators. Then pag tinry natin na buksan yung kanyang headlight, ayan. So makikita natin meron siyang high beam and low beam indicator dito mismo sa kanyang instrument panel. So in overall kompleto siya, wala lang siya nung battery indicator talaga. So yun lang talaga ang wala sa kanya sa as of now. Ngayon, discuss natin kung anong controls ang meron dito sa motor na ito. So meron dito sa motor ngayon, so meron tong idle stop, kung hindi ako nagkakamali. Idle stop switch dito mismo sa right. So meron din tayo ditong headlight switch. Then also meron din tayong electric start switches. So dito yan sa may right side controls. Ngayon, pag pumunta tayo ngayon dito sa may left side, meron tayo dito ngayong high beam and low beam switch. Wala lang tayo ng passing, no, madre. Ayan, oh. May high beam and low beam nga tayo. Then meron tayong horns. Ayun, ang lakas ng busina. Tapos yung high beam and low beam. So kung mapapansin mo, meron siyang logo dito ng hazard, which means to say, able ka makapag-hazard through using this kind of switch na pang turning light. So try natin i-reset. So left side. Ayan. Tapos pag nag-right side ka, ayan, nandito mo makikita yung actual na interactions between this switch. So yun, patayin na natin ulit. Balik natin sa dati. So ganyan ang itsura ng kanyang digital panel or digital instrument panel. Ngayon, punta tayo sa kanyang upuan. So, ang upuan niya is something like na pang Mio or pang Honda Beat na medyo may kataasan lang. Although mataas naman talaga yun eh. So, yun. So, ganyan ang itsura ng kanyang seat. Ngayon, try natin buksan yung kanyang compartment. So, gamitan na natin yung susi. Ayan. Hirap buksan pala nito. Ayan. So pansinin natin ito mabuti. Lapit natin ng konti. Ayan. So ang kanyang compartment is hindi siya gaanong kalakihan since given na ito is small scooter lang. So sa pagkakataon to, ano nga bang makikita natin dito mismo sa kanyang under
seat compartment. So, meron tayong battery storage dito na kung saan natin nilalagay yung battery. As usual, battery storage nga eh. So, yun. Then, meron tayo dito ang small compartment. Ang kakasya lang is yung mga tools na pwede mong dalhin. Whether you are riding o pwede ka rin maglagay ng kapote dyan whenever, so what, kung ano man ang naisin mo. Wag lang yung helmet kasi sobrang liit lang talaga yan. Then also makikita din natin ang kanyang fuel tank sa ilalim ng kanyang seat. Ngayon, i-discuss natin ngayon kung ilan nga bang litro ang kayang ikarga nitong motorsiklo na to. So based on my own research na ang Flex 125i is merong fuel tank capacity na 5 liters in overall. Then, ang fuel consumption naman is pumapatak ng 45 to 50 kilometers per liter. So, sobrang tipid pala nito ng gasolina na to. So, kung tutusin, may nalaman akong trivia kay Miss Gwen recently na syempre, isa na rin sa mga nagamit ng Flex 125i na motorsiklo, yung gantong klase mismo. Ang 50 pesos daw nito, kung hindi ako nagkakamali. Ma'am, tama po ba, Rodriguez? Rodriguez? Rodriguez kasi pa rito? Okay. So, Diparo. So, from Rodriguez, Rizal ba? Rizal? Ayos ah. So, from Rodriguez, Rizal to Diparo, Caloocan, North Caloocan is 50 pesos. Kaya nang mag-back and forth. Ganun katindi tong motor na to. So, doon ako naman nga sa fuel consumption ng isang to kasi sobrang tipid nung motorsiklo na to pag buhay-biyahe at hindi ko akalain na aabot pala siya doon sa ganun katipid na consumption. So, yun. Okay, so punta tayo dito sa may bandang likod. Yung design na Flex 125i is bumagay sa kanyang fairing. Especially ito, bagong kulay itong nai-release na to, yung Sinole. Cyan color, basically. Yon. So, yan, isa yan sa mga pinakamagandang pinakamagandang design na nirelease nila, at saka pinakamagandang color na nirelease nila as of now. Then also, dito rin natin makikita sa left side yung kanyang single shock suspension. Ang monoshock to, pero dito lang sa may left side. Makikita din natin dito yung kanyang CVT na para sa automatic transmission niya, which is meron siyang indicated na kickstart. So, take note, kung meron na tong electric start, meron din itong kickstart sa motor na to. So, if case na hindi gumana yung electric start natin, pwede natin paganahin yung motor natin through using kickstart. Then also, yung kanyang air filter, at saka yung kanyang, anggulo tayo konti. Ayan. Drum brake sa likuran. So, take note of this. Ito lang yung naiba kasi itong itong brake niya dito sa likod is typically naka drum brake pa rin as of now. So, kung mapapansin nyo mabuti, punta tayo dito sa may bandang kanan. Ayan, so may rubber engine cover na rin siya dito sa may bandang likod. Then also, pagpasensyahan nyo na medyo madumi So, naka-upright position na exhaust, included na rin yung fan since na ito ay naka-air cooled, then also mababa lang din ang kanyang compression ratio. Then, meron din tayong chassis na naka-integrate sa kanyang mudguard or sa tire hugger niya, which is, nilelesen na ito, katulad ng lagi ko sinasabi, na sa mga unit na merong ganito, is nilelesen niya yung dirt intake, papasok dun mismo sa engine room nung motorsiklo na to. So ngayon, ang tires naman, tulad ng sinabi ko kanina, naka-wheel mags na rin ito. Then also, commuter tire din ang gamit, naka-tube type. Then, ang sukat naman ng gulong nito sa likod is, to be exact, kung hindi ako nagkakamali, is 90 by 90 by 14. So ito, mas malaki ang gulong nito compared dun sa harapan. So lagi naman ganun ang setup nito Ngayon, punta tayo dito mismo sa pinakalikod ng motor. Bilis nito, bilis ng review ngayon. So tanggalin muna natin yung susi dito sa compartment. Okay na. Yan. So mapapansin niyo mabuti na itong motorsiklo na to is fully LED integrated na rin dito sa may bandang likod. Especially dito sa kanyang taillight. So integrated taillight, naka-integrated taillight na rin ito. So in one, nasa iisang nasa iisang ilaw na siya, included yung kanyang taillight. Pati na rin yung kanyang
signal and turning lights, kasama na rin dito mismo sa tail light. So katulad to na iba pang motor na nai-review na natin, tsaka na-walkthrough na natin. So, other from that, ayan. Nakapag-hazard din tayo dito. So yun, other than that, meron din itong long fender pero hindi naman siya ganun kalapad. Pero ox na rin. Kasi saktong-sakto lang sa gulong niya to. Then also malilesen niya rin naman yung pag wasiwas nung dumi pupunta doon mismo sa OPR mo, which is magandang bagay na rin. Then makikita rin natin dito yung kanyang plate light. Nakakatulong din ito to highlight yung mismong plate number ng kanyang motorsiklo. So, isa yun sa mga pinakamagandang bagay. Ngayon, ang itetesting naman natin ngayon dito mismo sa motor na to is kung, ito obvious naman na alam naman na natin. Pero try pa rin natin syempre. Kailangan lang natin talaga siyang i-sit height test para malaman natin kung gaano nga ba to kaya ng isang standard Asian height na katulad ko. Check this. Center. Ano na? Gumagalaw yung kanya speedometer. Yan. So yan. Napapansin nyo, 5'5" ang height ko. Kaya-kaya ko i-flatfoot yung sarili ko dito. So parang Honda Beat lang din yung kanyang seat height. Then also, bilib ako dito sa isang to kasi meron siyang kahit pa paano, naka-medium stem ay naka-long stem na rin itong ang kanyang signal, yung kanyang side mirrors, which is nakikita ko both sides, yung magkabilang sides pag kung halimbawa magdadrive ako nito. Then also, relaxing din yung kanyang driving position at the same time. So, yun ang kinagandaan dito mismo sa motorsiklo na to. Kaya dito rin, ito rin gusto sa mga kinabiliban ko kung tutusin. So, balik na tayo. Okay, so, magkano nga ba ang Flex 125i? Siyempre, pag binili mo ng brand new. So, ang Flex 125i ay merong cash price na 60,000 pesos. Biruin mo, ang ganda na nitong motor na to. Kung tutusin, matipid pa sa gas, 60,000 lang. Murang-mura na. So, pwede tayo mag-down payment ng exact 3,000 pesos kung kukunin natin to ng monthly. So, syempre, pag 12 months, hulugan natin to, medyo may kataasan lang. Kailangan natin siyang hulugan ng 6,535. Sa 24 months naman, kailangan natin siyang hulugan ng 3,700. Then also sa 36 months is 2,740. So, mantakin mo yun, 2,700 plus lang ang babayaran mo monthly. Magkakaroon ka na ng magandang motor. Mantakin mo yun. So, ang ganda nga eh. So, yun nga na mga dre. Hanggang dito na lang muna tayo. Di ko akalain, ang bilis na magiging review na to. Pero, sulit na sulit din sa features tong maganda, tong motor na to. So, hindi ko siya masasabi pero ayoko maging bias kung tutusin. So, ayun nga na mga dre. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. Ride safe. Out.